mga beshi, magkukulture tayo ng media ngayon. So, panoorin yung mga grower tapos learn from it. So, mag-subscribe na kayo sa channel ko and thank you sa mga subscribers. Hello, magandang araw po sa ating lahat. So, today, magti-tissue culture tayo. So, nakikita nyo ngayon yung ating piniling oyster mushroom. So, kung mapapansin nyo yung mushroom, medyo makapal siya kasi ang gagawin natin, yung cross-section yan, kukuha tayo ng part dito. So, technically, tissue from this oyster mushroom yung ililipat natin sa mga media natin. So, yun yung mga na-explain ko na rin before kung ano yung mga media. Okay, so, eto naman, basta yung hindi naka-expose, importante, nasa loob yung kukunin natin. So, pakita namin sa inyo kung paano namin ginagawa ang tissue culture. So, simple science lang din naman to. So, I don't think na hindi naman kailangan ng sobrang technical knowledge. Basta, alam mo yung ginagawa mo and may tinatawag kaming aseptic technique. So, ayun. So, kunan natin yung technique. It should be red hot. Yep. So, it should be red hot yung ating pang-dissect. So, that's part of the aseptic technique na sinasabi namin. So, yung flame na yan, syempre, with the extreme temperature, mamamatay kung ano man yung microorganism na nandyan. So, it's just bacteria, syempre, to avoid contamination. So, again, yung na-explain ko sa last video, dito po, it can be airborne. So, kailangan natin yung mga technique na sinasabi namin, which is aseptic technique. So, hold on, tignan natin kung paano siya. Ng part ng tissue from the part na hindi naka-expose. Yan. So, medyo mainit yung ginagamit natin blade to make sure na walang bacteria. So, ayan o. Okay, so yan. Technically, nalipat na natin yung isang culture. So, ayan po. Nandun na siya. So, start na yung mycelia dyan. So, okay. Kukuha na naman tayo from another section ng Florida mushroom natin. So, yun yung oyster mushroom. White oyster po yung aming variety na yan. So, medyo caution lang po kasi medyo mainit din yung apoy, but kailangan po natin ng extreme heat para mamatay yung mga other microorganisms at nang hindi rin siya kumalaw. So, if you notice, covered po ito with the mirror. So, may salamin po itong glass na to. May salamin ng glass. Glass po yan. Alright, so, ayan. Yan, so meron na tayong mga culture and meron siyang ventilation, pero at the same time, filter na rin. Ngayon, dalawa lang yung tatamnan namin kasi meron na rin mga natamnan like the ones na ipapakita ko sa inyo. Ito. So, ito. Medyo matagal na siya. Yan. Tayo dito sa mga natamnan na. Ito, medyo marami na rin siya. So, again, recycled bottle po ito ng Cobra. Hindi po ito sponsored ng Cobra. Pero kapag may Cobra ka, wala kang talo. Hindi ganun. So ayan, ano to? Meron na silang mga media. So kapatid, mga ilang weeks? 2 weeks lang. So 2 weeks lang, mag-grow na yung mycelia dyan. So, pwede nating magamit itong isang ganito to transfer mga, siguro yan, nakikita nyo yung mga 15 to 20 na 500 grams. So that's, if you compute it, parang 10 kilos ng grain spawn natin per bottle. So if you wanna buy, usually nabibenta namin ito at 300 pesos per bottle. So, syempre pag ibibenta po namin, dapat kagaya ng ganito po. Well, hindi siya contaminated. Tapos, yung mga sapot na yan yung mycelia na itatransfer natin sa mga grain spawn.
So yung inoculation part na yun, I think meron na rin ako nagawang video doon sa pag-inoculate ng pure culture into the grain spawn. So kung mapapansin nyo, meron kaming parang, well, forceps para kunin ito. Using a septic technique din syempre. I-transfer from this bottle papuntang grain spawn natin. So yun po. As simple as that yung pag-culture, pero if we follow yung, or if we don't follow yung mga guidelines such as yung aseptic technique, medyo magkakaroon tayo ng problema in terms of contamination. So hindi natin may iwasan minsan. Makikita mo na lang po may iba ng molds na tumutubo dito. Yun po yung gusto natin maiwasan. Itong mga ito, kita na natin agad. Wala naman so far, but it can still be contaminated kasi hindi pa siya puno. Itong mga spawn na to. So, itong plug na to, nagsaserve siya na exchange ng air from the outside. At the same time, filter ng mga kung any other microorganisms na pwedeng pumasok. Ito po, tawag namin dito is yung, pwede naman siyang simple cotton, pero this is a cotton waste. Or yung, anong tawag nila doon? Bonel. Bonel, yun. Yeah, bonel. Yun, so, yan. Kung gusto niyo pong bumili din naman, ito, it's cost, mura lang po sa amin. This is just 150 pesos. So, yung mga pure, pag meron gusto niyo kumuha ng pure, that's 300 pesos per bottle. This is 150 pesos. Guaranteed po na F0 yung mga ano natin, mga spawn or mga mycelia natin. Kasi yung iba po, hindi na F0, technically F1 or F2. Yung filial na sinasabi nila, or the F stands for kung anong generation na nung mushroom. So always po, kung nakita nyo yung ginagawa namin kanina, kumukuha kami ng fresh mushroom dito para laging bago po yung ating or F0 po siya. Ayan. So ayan po, dito yung laboratory namin. Hindi po siya high-end, simple lang po itong laboratory nito at maliit lang. Ayan. So yun lang naman for today. I guess the tissue culture is as simple as ABC, pero again, we need to follow steps such as yung aseptic nga para low rate ang contamination natin. So thank you po sa mga nanonood, subscribe sa channel. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. And click yung notification bell for more videos. Okay? Thank you so much and like yung page namin, Aguilar Healthy Mushroom Farm. Bye-bye!